Domini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alchem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patutuo. Ang nananiwala sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa. Sa ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sa mabuting balita ngayon, ipinakita ni Jesus ang malinaw na kaibahan ng kanyang pagkadiyos at ang pagkatao ng sangkatauhan. Sinabi niya kay Nicodemo, nang mula sa itaas ay dakila sa lahat, at siya mismo ang tinutukoy, ang anak na sinugo ng Diyos, tagapagdala ng katotohanan at ng buhay na walang hanggan. Ngunit kahit siya ay nagpatutuo, kakaunti ang naniwala. Gayunman ang sinumang nananalig sa kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol ay nagsasalaysay ng katapangan ni na Pedro sa harap ng Sinedren. Buo ang kanilang paninindigan. Mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa tao. Sa kabila ng panganib, mas pinili nilang ipahayag ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ito ay paanyaya rin sa atin. Sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng pagkadismaya sa mundo, dapat pa rin tayong maging tapat sa ating pananampalataya. Ngayong panahon ng ikalawang linggo ng Pasko, ng muling pagkabuhay, tinatawagan tayong lumago sa pananampalataya. Gaya ng sinabi sa Ebanghelyo, ang pananalig kay Kristo ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Magsisi at magbago. Ang mga kasalanang tila maliit ay madalas na dahilan ng ating pagkakalayo sa Diyos. Ang panahong ito ay pagkakataon ng pagbabalik loob. Maging saksi ng katotohanan, gaya ng mga apostol,
Hamon sa atin ang magsalita at kumilos ayon sa pananampalataya. Kahit hindi ito popular sa lipunan, ang mga pagbabago ngayong panahon ay ang pagdami ng mga online masses at digital catechesis. Palatandaan ng pagsusumikap ng simbahan na makarating sa mga mananampalataya saan man sila naroroon. Mas aktibong kabataan sa simbahan. Marami ang sumasama sa mga outreach choir o mga online prayer groups. Mas matatag na laiko. Dumarami ang mga laiko na naglilingkod bilang liktor, extraordinary minister of Holy Communion, at tagapaghatid ng salita sa mga komunidad. Mga panalangin. Manalangin tayo para sa kagalingan. Panginoon namin Diyos, Ikaw ang tunay na manggagamot ng katawan at kaluluwa. Idinudulog namin sa iyo, mapagpalang kamay, sina Obispo si Bartolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Cañares. Gayon din ang buong sangkatauhan na dumaraanas ng karamdaman. At pagkaloob po sa kanila, ang ginawa, ang ginhawa, ang kagalingan, at lakas ng loob. Ipinalangin mo rin po sila, Inang Maria, Ina ng kagalingan. Amen. Para sa mga pumanaw, aming maawaying Ama, inialay namin sa iyo ang kaluluwa ni Pope Francis at ang lahat ng aming minamahal sa buhay na pumanaw sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria. Dalhin mo sila sa iyong kaharian ng liwanag at kapayapaan. Kaluluwa nila at ang mga pumanaw sa awa ng Diyos ay makapahinga nawa sa kapayapaan. Amen. Paano natin maibabalik ang sarili sa Diyos? Ang pagpapakumbaba. Kilalanin ang ating mga pagkukulang at humingi ng tawad sa kumpisal. Ang paglilingkod, muling isentro ang buhay sa gawaing makadiyos at makatao. Ang pakikibahagi, makibahagi sa mga programa ng simbahan, sa liturhiya, sa misyon, at sa pagtulong sa kapwa. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Section 683 to 737, tungkol sa Espiritu Santo. Gaudium et Spes, si Kristo bilang bagong Adan na nagbubunyag ng tao sa sarili niya. Evangelii Gaudium, ang simbahan bilang misyonero. Yukat, buhay na walang hanggan at pananampalataya kay Kristo. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito.
sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In Domini Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless!